Mangiyak-ngiyak na humarap sa Senado ang aktor na si Nino Mulak para isinagawa ng public hearing ng Committee on Public Information and Mass Media na pinamumunuan ni Senator Robin Padilla. Ang topic ng hearing ay Policies of Television Networks and Artist Management Artists in Relation to Complaints of Abuse and Harassment. Ginanap ang hearing kahapon ng umaga, bandang alas 11, kung saan dumalo rin ang mga kapwa-artista at senador sina Robin Padilla, Jingo Estrada at Bong Revilla Jr. Ang pagdinig ay may kaugnayan sa reklamo ng anak ni Nino na si Sandro Mulak dahil sa di umano'y paglapastangan sa kanyang pagkatao ng dalawang GMA independent contractors na sina Jojo Nones at Richard Cruz. Si Sandro ay anak ni Nino sa dating partner na si Edith Miller. Ayon sa veteranong aktor, pinalaki nila ang anak hindi para abusuhin ng iba. Bahagi ng pahayag ng dating child wonder sa kanyang opening statement. Bilang ama, I may not have been a good husband. I may not have tried my best to be a good husband. But I could proudly say that I did my best or I did my best to be a good father. Sa abot ng aking makakaya, yung mga anak namin, tinuruan namin maging magalang, maging marespeto. Si Sandro, nung nagsabi siya sa akin na gusto niyang mag-artista, sabi ko, sige, pero hindi kita tutulungan. Wala raw siyang tinawagan na kahit sinong connection sa showbiz. Pero nagsusumikap daw ang sa pag-u-audition kahit saan. Nagulat na lamang daw si Nino na sinabihan siya ng anak na natanggap siya sa Sparkle GMA Artist Center, ang talent management arm ng GMA Network. At nagulat na lang ako isang araw, biglang sinabi niya, "Pa, natanggap ako ng Sparkle." Nakuha siya ng Sparkle. So proud naman ako na pinagdaanan niya yung ganun. Nagsimula raw talaga si Sandro sa baba at hindi itinuring ang sariling miyembro ng Mulak Showbiz Clan. Pagpapatuloy ni Nino, kahit na may sasakyan siya, pagka may taping siya, sumasabay siya sa service para walang special treatment. Ganon kababa ang loob ni Sandro. Very meek, very tahimik, at sobrang mahal niya talaga yung trabaho niya. Labis daw nasaktan si Nino nang ilahad sa kanya ni Sandro ang masamang karanasan nito, lalo na't kilala niya ang isa sa mga inaakusahan. Kaya talagang ako'y nasaktan nung kwento niya sa akin yung nangyari. Kasi para makita mo yung anak mo na nanginginig at halos hindi niya mahawakan yung telepono niya. Nung ikwento niya sa akin, yung ginawa sa kanya, lalo na si Jojo Nones, katrabaho namin siya sa walang matigas na pulis sa matinik na misis. Siya po yung head writer namin at sobrang galang ko sa kanya, sobrang respeto ko sa kanya. Kahit saan daw sila magkitang events, si Nino ang laging unang bumabati rito. Sir Jojo pa nga raw ang tawag ni Nino kay Nones. Ang walang matigas na pulis sa matinik na misis ay ang action comedy series na pinagbibidahan ni Bong Revilla. Kaya di ko talaga matanggap na nagawa niya sa anak ko. Yung isa naman, di ko naman siya kilala. Pagtukoy ni Nino kay Richard Cruz. Ayon sa dating child wonder, labis-labis ang sama ng loob niya kay Nones. Dagdag niya, makita niya lang po ninyo yung anak ko talaga. Ayon pa sa aktor, unang nagkwento si Sandro tungkol sa nangyari sa kanya sa nakakabatang kapatid nitong si Alonso. Sabi raw ni Sandro kay Alonso, "Bro, sana wag mangyari sa inyo yung nangyari sa akin." Hindi rin daw makapaniwala si Nino na nangyari ito sa kanyang sariling anak na kabilang sa isang prominenteng pamilya sa showbiz. Bukod kina Nino at Sandro, kabilang din sa Mulak Clan sina Aga, Arlene, Atasha, Andres, AJ, Almira, Alaysa at ang yumaong aktres na si Amalia Fuentes. Nakakasama lang talaga ng loob, himutok ni Nino. Kung kaya nilang gawin hindi ko naman po binubuhat yung aking bangko, pero sa isang pamilya talaga na malaki na ang kontribusyon sa industriyang ito. What more sa iba, what more sa mga baguhan. Di ko naman sinasabi talaga na may ginawan sila na iba, pero di po ba kung nakaya nilang gawin sa isang pamilya na may pundasyon na sa industriyang ito, what more sa iba? Pinalagan din ni Nino ang pagbabaliktad umano ng kabilang kampo sa totoong kwento. Anya. Tapos ngayon binabaliktad pa nila yung sitwasyon. Hindi ko sinabing GMA.
Binabaliktad ni na Jojo at Richard yung nangyari sa mga comments nila sa mga press release nila. Nakakasama lang ng loob na kung sino pa yung may sala, yan pa yung nagagawang magbaliktad na istorya. Diin pa ni Nino, kahit sino namang sigurong ama or magulang, ganito rin ang mararamdaman para kay Sandro. Ngayon po, right now, he's undergoing counseling. Hindi po nabanggit ng NBI, pero nandun po si Sandro ngayon sa NBI sa behavioral science. Right now, he's undergoing counseling. Sa huli, nagpasalamat si Nino sa lahat ng mga naghayag ng suporta sa anak niyang si Sandro. Pagkatapos ng statement ni Nino, makikitang lumapit sa kanyang ilang medics para kunan siya ng blood pressure dahil tumaas umano ang kanyang presyon. Hindi dumalo sa pagtinig sina Jojo Nones at Richard Cruz kahit pinadalhan sila ng imbitasyon ng Committee on Public Information and Mass Media. Sa halip, nagpadala lamang sila ng sulat upang ipaliwanag ang kanilang posisyon. Nagmosyon kaagad si Estrada na ipasumpi na sina Nones at Cruz sa susunod na hearing. Nag-second demotion naman si Senator Bong Revilla at kaagad na sinabihan si Senador Robin Padilla ang sekretariat na maglabas ng subpoena para kay Nones at Cruz. Samantala may ilang netizens ang kumukwestiyon kung bakit kailangan pang magsagawa ng Senate investigation tungkol sa sexual harassment complaint ni Sandro. Bagamat seryosong usapin ito, hindi na umano kailangan pang umabot sa Senado, lalo pat mainihain ng formal na reklamo si Sandro sa NBI na ang pangunahing layunin ay imbestigahan ang reklamong inahin sa kanila. May mga nagkokomento tuloy na dahil sa koneksyon ni Nino sa mga senador na nasa mundo rin ng showbiz, kaya ito nagkaroon ng pagdinig sa Senado. Kung tutuusin daw, ay mas marami pang mas seryoso at mas mabibigat na issue ang bansa na mas dapat pagtuunan ng pansin.